Magandang araw muli mga bata! Pag-uusapan natin ngayon ang nilalaman ng pangalawang aralin ng inyong Module 1 para sa ikatlong markahan. Ito ay ang pagsasalarawan o visualizing at pagpapakita o representing ng mga fractions na katumbas ng isa at higit pa sa isang buo gamit ang regions, sets at number lines. Bago tayo dumako sa ating aralin ay balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Panuto, kilalanin at isulat ang bahagi ng kabuuan na may kulay o shaded part. Unang larawan. Ano kaya ang tamang sagot dito? Sa nakikita ninyo, merong isang bahagi ang nakulayan. Ang gustong sagot dito ay 1/4 or 1 out of 4. Isa lang po ang nakulayan, kaya ito ang magiging sagot. Pangalawa, tingnan mabuti. Gustong sagot dito ay 5/6. 5 out of 6 ang nakulayang bahagi. At pangatlong bilang. Okay, isa lang po ang nakulayan. Anong magiging sagot dito? Tama, ang sagot ay 1/2 or 1 out of 2. Mahusay mga bata. Ngayon ay simulan na natin ang ating aralin. Unahin natin ang regions. Panuto, suriin ang mga larawan sa ibaba, tukuyin at sagutin kung ano ang hinihingi. Pagmasdan ang mga larawan. Letter A, letter B, letter C, and letter D. Unang tanong, sa ilang bahagi nahahati na may magkakaparehong laki ang hugis A, hugis B, hugis C, at hugis D. Unahin natin ang hugis A. Ilang bahagi nahahati ang unang larawan? Tama, 3. Ang pangalawang larawan o ang hugis B, nahahati ito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letter C. Ito ay nahahati sa 9 na bahagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At panghuli, ang parisukat ay nahahati sa 4 na magkakaparehong laki. Pangalawang tanong, ano ang tawag sa bilang ng mga nahating bahagi na may magkakaparehong laki sa bawat hugis? Ano nga ba? Tamang sagot ay denominator. Denominator ang tawag sa bilang ng mga nahating bahagi na may magkakaparehong laki sa bawat hugis. Ito ang bilang o numero na nagsasabi kung sa ilang bahagi nahati ang isang buo or one whole. Ito ay isinusulat o matatagpuan sa ilalim ng fraction bar. 1 sa itaas, 2 sa ibaba. Yung guhit na nasa gitna ay tinatawag na fraction bar at yung bilang na 2 naman ay ang tinatawag na denominator. Yan ang bilang ng mga nahating bahagi na may magkakaparehong laki sa bawat hugis. Pangatlong tanong, ilang bahagi ang may kulay o shaded sa hugis A, hugis B, hugis C, at hugis D? Sagot, ang bahaging may kulay o shaded sa hugis A ay 3. Sa hugis B naman ay 6. Sa hugis C ay 9 at sa hugis D ay 4. Pang-apat na tanong, ano ang tawag sa bilang ng mga bahaging may kulay o shaded sa bawat hugis? Ano daw yung tawag sa bahaging may kulay? Sagot ay numerator. Numerator ang tawag sa bilang ng mga bahaging may kulay o shaded sa bawat hugis. Ito ang bilang o numero na nagsasabi kung ilang bahagi ng kabuuan o one whole ang iyong isinaalang-alang o being considered. Ito ay isinusulat o matatagpuan sa itaas ng fraction bar. Kung kanina ang pinag-usapan natin ay denominator, ngayon naman ay numerator. Ang numerator ay matatagpuan sa itaas ng fraction bar. Panglimang tanong, anong bahagi ng isang buo or one whole ang may kulay o shaded sa hugis A, hugis B, hugis C, at hugis D? Anong bahagi daw ng isang buo? Sagot, ang bahagi ng kabuuan or whole na may kulay
or shaded sa hugis A ay 3/3, sa hugis B naman ay 6/6, sa hugis C ay 9/9, at sa hugis D ay 4/4. Bakit magkatulad ang numerator at denominator? Dahil kung pagmamasdan ninyo, ang region ay nakulayan ng buo. Pang-anim na tanong, ano ang katumbas ng sumusunod na fractions? 3/3, 6/6, 9/9, 4/4. Ang tamang sagot ay ang mga fractions na binanggit ay katumbas ng isang buo. At para sa panghuling tanong, kailan masasabi na ang fraction ay katumbas ng isang buo or one whole? Ang fraction ay masasabi na katumbas ng isang buo or one whole kung ang numerator at denominator ay magkapareho, magkapantay, magkasing halaga, magkawangis o magkatulad. Ang ibig sabihin ng fraction bar ay paghahati or division. Halimbawa na lang, 9/9. Ibig sabihin nito ay 9 divided by 9 equals 1. Or letter B, 100 divided by 100. The answer is 1. Tandaan lang lagi na kung magkatulad ang numerator at denominator, ito ay one whole or isang buo. Narito pa ang isang larawan. Pagmasdang mabuti. Unang tanong, ilang buong hugis ang nasa larawan? Ilang buong hugis? Buo daw po ang tinatanong. Tamang sagot dito ay 2. Meron lang 2 buong hugis sa larawan. Pangalawang tanong, sa ilang magkakaparehong bahagi nahahati ang bawat isa at ano ang tawag sa bawat bahagi? Ilang beses ba o ilang magkaparehong bahagi ba nahati ang 2 larawang inyong nakikita? Sagot, nahahati sa 2 magkakaparehong bahagi ang bawat isa at 1/2 ang tawag sa bawat bahagi. Para sa pangatlong tanong, ilang piraso ng 1/2 ang may kulay or shaded sa larawan? Sa nakikita ninyo, merong 3 piraso ng 1/2 na mga bahagi ang may kulay or shaded sa larawan. 1, 2, 3. 3, 1/2. Pagpatuloy natin, narito ang pang-4 na tanong. Sa kabuuan, anong bahagi ang ipinapakita nito? Pag-isipang mabuti. Ang tamang sagot dito ay sa kabuuan, 3/2 or 1 and 1/2 ang bahaging ipinapakita nito dahil kung titingnan ninyo, 1/2 plus dagdagan natin ng 1/2 plus isa pang 1/2 dahil sabi kanina 3 ang 1/2 na ating nakikita or shaded part. 1 plus 1 plus 1, 3. And the denominator is 2. Just copy 2. 3 divided by 2 equals 1 and 1/2. Naipakita na natin ang fraction na katumbas ng isang buo at higit pa sa isang buo gamit ang regions. Ngayon naman, gamitin natin ang sets. Pagmasdan ng sets, merong 5 between or stars sa bawat kahon. Ang unang kahon ay may nakulayang 5 pulang between. Lahat ang between sa loob ng kahon. 5 din. Ibig sabihin, ang magiging fractions nito ay 5/5. 5 ang numerator at 5 din po ang denominator. Plus, ilan ang nakulayan sa pangalawang kahon? 3 lang. Ilan lahat ang bilang ng between? 5. Ibig sabihin, ito ang wastong fractions. Base dito sa larawang ating pinakita. 3 na nakulayang between at 5 buong between. 3/5. Kung ito'y ating pagsasamahin, ito ang magiging kasagutan. 5/5 plus 3/5 equals 8/5. 5 plus 3 equals 8. Numerator lang po ang idadagdag. Hindi na po kailangang idadagdag ang denominator dahil sa isang buong kahon, 5 lang po ang laman. Kaya dapat, hindi na po idadagdag ang denominator. Just copy. So our answer is 8/5. Or pwede din natin sagutin ng ganito. 5/5 is considered as one whole. Kailan nagiging one whole o isang buo ang fractions? Kung ito'y magkatulad. Kung ang numerator ay magkatulad at ang denominator. Plus, idagdag natin ang 3/5 equals one whole plus 3/5. 1 and 3/5. Kung ang sagot mo ay 8/5, tama.
Kung ang sagot mo rin ay 1 3/5, tama din ito. Alin man sa kanila ay tama ang iyong kasagutan. Ito ang halimbawa ng fractions na higit sa isang buo. Dahil tapos na natin gamitin ang regions at ang sets, gamitin naman natin ngayon ang tinatawag na number lines. Pagmasdan. Ito ang tinatawag na number lines. Tanong, anong fractions ang katumbas o equal ng isang buo or 1/2 sa number line? Sagot, ang fraction na katumbas or equal ng isang buo or 1/2 ay 4/4. Kung titingnan mo, ang number line ay nagsimula sa 0 at nagtapos sa 1. Ilang bahagi na hati ang 1? 1, 2, 3, 4. Kaya nagkaroon tayo ng 4/4. Ang ating kasagutan sa unang tanong ay 4/4. Pangalawang tanong, ano-anong mga fractions ang higit sa isang buo? Alin daw dito ang mga fractions na higit sa isang buo? Higit sa isang buo ang fractions kung mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. Alin daw dito ang more than 1/2? Ang ating kasagutan ay 5/4 kasi sobra na ito ng isa. Alin pa? Tama, ang 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, and 12/4. Bakit kaya ito considered as more than 1/2? Kasi ang isang buo ay dapat pareho ang bilang ng numerator at denominator. Once sumobra na ang bilang ng numerator kaysa sa denominator, ibig sabihin ito ay sobra or higit sa isang buo. Tandaan lang lagi, kapag ang numerator ay mas maliit kaysa sa denominator, ito ay mas maliit sa isang buo. Ngunit kung ang numerator at denominator ay magkapareho ng bilang o magkatulad, ito ay isang buo. Ngunit kung ang numerator naman ay mas malaki kaysa sa denominator, ito ay higit sa isang buo o more than 1/2. Sana'y naintindihan ninyo ang pagkakaiba ng tatlo. Hanggang dito na lang. Paalam!